Kamusta na nga po mga master, at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 167 at 168 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Mabilis ngang gumawa din ng barrier etong si Isabela upang protektahan ang kanyang sarili mula sa napakalakas na pag-ataking pinakawalan patungo sa kaniya. Hindi naman makapaniwala etong si Maria at ang kanyang titulong pinakamalakas na mage nga daw sa buong mundo ay walang saysay habang pinagmamasdan ang labang nagaganap sa pagitan nitong dalawa. Hindi nga lamang di umano nagawang lumikha nitong si Jinyuk ng 20 barrier ng sabay-sabay, bagkus nakagawa pa ito ng isang anyo gamit ang nasabing barrier. Talagang nakakaiya nga daw at kasabay na nakakamangha para sa isang kagaya niyang mage ang kanyang nakikita. Kasabay nga ng kanyang nadarama ay ang pagpapahayag ng system na matagumpay na nakopya nitong binata ang skill niyang Hellfire, habang etong ang barrier na nilikha ni Isabela ay dahan-dahan nang nawawasak. Doon muli niyang nakita ang kanyang sarili habang nag-iisang pinagmamasdan ang napakaraming maliliit na figura, hanggang sa narinig niya ang isang boses na binibigkas ang 7 nakamamatay na kasalanan at nais siyang palayain sa kanyang pagkahumaling sa mga ito, nang sa gayon ay makamtan ng araw niya ang kapayapaan sa kanyang sarili, habang ang lahat ng barrier na kanyang nilikha ay tuluyan ng nawasak at direktang tinamaan ng pag-ataking pinakawalan patungo sa kanyang kinaroroonan. Makalipas ang ilang saglit ay nilapitan nga siya ni Jinyuk at pinagmasdan etong si Isabela na muling bumalik sa kaanyuan ng isang sanggol. Bagya nga siyang nakadama ng awa, subalit upang tuluyang magapi ang tumatayong boss ng dungeon ay ginamit na nga niya ang skill na Primordial Flame at ito ay pinakawalan sa kinaroroonan ng naging sanggol na si Isabela. Gayon din, buwat nga sa kanyang naging tagumpay ay kasabay na nakopya nitong binata ang skill niyang Black Tears, habang etong sina Maria ay naaawa din sa naging kakaibang katapusan ng buhay nitong tumatangis na mangkukulam. Dooy seryosong isinaad ni Jinyuk na magmadali na nga daw sila sa kanilang pagtahak sa likurang grupo upang resolbahin din ang nagaganap na kasalukuyang komosyon mga master. Masisilayan natin etong si Nona na etong ang sinira siya ang kanyang pinagdidiskitahan sa kasalukuyan, na patuloy na nasa ilalim ng mind control nitong si Tristan at minamaliit ang kakayahan nito sa kabila ng pagiging isang guild master. Pinaalalahanan naman siya nitong si Mr. Yo Chonyong na itigil na nito ang kanyang ginagawa, subalit pinatalsik lamang nga siya nitong si Nona papalayo sa kanya at ayaw magpapigil sa kanyang nais na isagawang pagkilos. Ayon pa nga sa ibang katauhan ni Teresa na kung hindi nga daw sila naging masyadong malambot sa kanilang pagkilos ay tiyak na hindi magiging ganon kaluba ang kalagayan nitong si Jang Yunsok. Ipinagpatuloy nga niyang muli ang pagpulbos sa pangmumuka nitong si Nirasha habang binigyang diin na ang taong madali lamang makontrol ang kaisipan ay maihahambing na sa isang patay na tao at plano na nga sanang tuldukan ng tuluyan ang buhay nitong guildmaster ng Gandara Guild. Labis namang nababahala etong si Mr. Yo Chunyong sapagkat kapag tuluyang napaslang nitong si Nona etong si Nirasha ay kasabay na kapwa magiging kalaban nitong babaeng player ang buong bansang India. Maswerte na nga lamang at bago pa man mahuli ang lahat ay dumating na etong ating pangunahing tauhan at napigilan ang ataking pinakawalan nitong gulat na si Nona. Seryosong binigyan din ni Jinyuk na kahit gaano pangaraw niya kinamumuhian etong si Nirasha ay hindi niya maaaring paslangin ng ganon-ganon na lamang ito nang walang anumang paintulot mula sa kaniya. Nadismaya naman etong si Nona sa payag na kanyang narinig habang inalis na ng tuluyan nitong binata ang bisa ng spell na inilagay nitong si Tristan sa kaisipan nitong bugbog saradong guildmaster. Inatasan nga din niya etong si Li Taimin na agarang ilabas na ng dungeon at ng malapatan ng paunang lunas etong kanilang sugatang kasamahan. Hinanap nga rin muli nitong si Jinyuk etong si Teresa na pinagtawanan lamang nitong si Nona. Kaya't buwat sa naging reaksyon nitong corrupted na paladin ay galit na natanong siyang muli nitong binata kung ano ang ginawa niya laban dito sa babaeng kanyang kaibigan. Subalit hindi naman nabahala etong si Nona at natutuwa pa nga sa klase ng pagkahayok sa dugo na ipinapadama nitong binata. Gayon din, huwag nga raw siyang magkunwari pang handa siyang paslangin sapagkat katulad sa nakaraan ay hindi rin ito muling magagawa sa ngayon. At darating nga raw ang panahon na magpapasalamat pa etong binata sapagkat naroroon siya na handang bahira ng mantsa ng dugo ang mga kamay sa mga sandaling wala etong ating pangunahing tauhan, buwat ng etong si Teresa ay hindi kayang sikmurain ang ganoong mga bagay na maaaring maglagay muli sa kanila sa kapahamakan. At kung sakaling muli nga daw dumating ang ganitong mga sandali, ay asahan nitong binata na muli siyang babalik, kasabay ng panunumbalik nitong orihinal na si Teresa
na agarang sinalong nitong si Jinyuk bago tuluyang bumagsak sa lapag. Minabuting ipaubayan na lamang nitong ating pangunahing tauhan etong dalaga sa kanyang mga kaibigan, sapagkat mayroon pa nga raw siyang isang bagay na dapat pang linisin sa ngayon, kasabay ng paglipat ng eksena sa ikapitong silid ng naturang gusali habang eto ngang si Tristan ay nagsasagawa ng isang klase ng ritual gamit ang isang relic na tinatawag na Impi War Drum. Doon nagsimula na ngang magpakitang nagkaroon ng lamat ang relic na nasa kanyang harapan kasabay ng paglabas ng isang mid-level demon na nagngangalang Hargan. Agad nga itong demonyo ay nagtanong kung sino ang tumawag sa kanya sa mas mababang palapag ng tore. Mabilis naman siyang sinagot ni Tristan na siya ang may gawa nito at handa nga raw niyang ialay ang kanyang kaluluwa, tanda ng katapatan nito kay Hargan. Hanggang sa doon naputol nga ang kanilang interaksyon, buwat nang dumating na etong si Jinyuk at kinutya pa nga ang paglalaro di umano nitong babae ng bahay-bahayan sa isang mid-level demon na pinagtawanan lamang nitong si Tristan sapagkat tiyak na nga raw ang katapusan nitong ating pangunahing tauhan sa pagkakataong ito. Muli nga niyang pinakiusapan etong si Hargan na idispatcha etong si Jinyuk na isa di umanong sagabal sa plano nilang muling pagbuhay sa tinatawag na Demon King. Napangiti naman etong si Hargan sapagkat mukhang magiging masaya nga daw etong kanyang gagawin at titiyakin nga raw niyang magmamakaawa ng lubos sa kanyang harapan etong individual na nasa kanilang kinaroroonan. Subalit na bigla nga siya nung mapuna etong binata na naghahanda ng kanyang upuan, buwat sa manonood nga daw siya sa isang klase ng magandang palabas na hindi naman maunawaan nitong mid-level demon. Kasabay nga sa mga oras na iyon ay nakatikim siya ng isang napakalakas na sapak na nagpabagsak sa kanya sa lapag. Galit ngang nawika nitong individual na sumapak kay Hargan na mukha nga raw tuluyan ng nasira ang hierarkiya ng mga demonyo sa loob ng Tower of Trials. Literal na hindi naman makapaniwala etong si Tristan at Hargan sa kanilang nakikita. Habang masaya namang nanginginain etong si Jinyuk, buwat ng ang may gawa nito ay walang iba kundi etong mismong Demon King na si Veriel mga master. Agarang humingi ng kapatawaran etong si Hargan sa harapan nitong itinuturing na Demon King na bagyang ikinalugod nito at nagpa siyang hindi na siya tuluyang pastangin. Ngunit natanong naman siya ni Veriel kung ano sa tingin nitong mid-level demon ang kanyang nagawang mali. Kabadong nag-iisip nga etong si Hargan at kanyang nasambit na malamang ay dahil hindi nga daw niya napunang pinagmamasdan siya nitong itinuturing nilang hari. Hindi naman nasiyahan etong si Veriel sa nakuwang sagot at muli siyang binigyan ng isang napakalakas na sapak na tuluyan nagpabagsak muli dito sa lapag. Kasabay ng pagbibigay diin na dahil nga daw gustong-gusto niyang panoorin ang mga bagay na ginagawa nitong si Jinyuk kahit walang karapatan etong si Hargan na pakailaman ang kanyang kasiyahan. Wala namang masabi etong si Tristan sa kanyang nasisilayan at nalaglag pa nga ng tuluyan ang suot niyang maskara. Sapagkat kung ang asosasyon nga daw nila ay ginagawa na ang lahat tanging makita ang tinatawag na Demon King maski isang beses ay salungat naman ito pagdating sa binata, buhat ng eto pa nga raw Demon King ang gumagawa ng paraan para makontak ito at sadyang interesadong panoorin ang kanyang pagkilos na isinasagawa. Pinabalik na nga lamang nitong si Veriel etong takot na si Hargan kung saan siya nanggaling at kasabay na nagbanta na huwag na nga raw itong muling magpapakita pa sa kanya na agaran din itong sinunod at nagpasalamat pa. Ipinagyabang nga nitong si Veriel ang kanyang lakas na kahit ang isang intermediate rank demon ay walang panama sa kabila ng tila ba nasa isang pastit pa siyang kaanyuan. At muling inalok etong si Jinyuk na maging kanyang disipulo na muli lamang nitong tinanggihan. Natatawa na nga lamang etong Demon King sapagkat ibang araw talaga ang tapang na tinataglay nitong binata na tanggihan ang alok na ibinibigay ng isang kagaya niya. Hanggang sa ilang saglit pa nga ang lumipas at muling naglabas ng sistem ng babala hinggil sa paglabag nitong si Veriel na tahakin ang kasalukuyang lokasyon. Muli na lamang niyang ipinaalala sa binata ang kanyang alok kung sakali nga daw na magbago pa ang kanyang isipan, kasabay ng tuluyang paglaho sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos noon ay ibinaling nga nitong si Jinyuk ang kanyang atensyon dito sa kabadong si Tristan, sapagkat galit na galit nga itong binata sa patuloy na pagiging sakit sa ulo ng lahat ng mga miyembro ng Demonic Association. Lumipas nga ang ilang araw at ating makikitang nagkamalay na etong si Nirasha at labis pa ring iniinda ang sakit at mga pinsalang kanyang natamo sa nagdaang raid na kanilang isinagawa. Agad nga niyang natanong etong si Chandra hinggil sa mga nangyari kaya't mas minabuti nitong kanyang subordinate na ipakita ang video kung saan inilalahad nitong si Maria ang matagumpay nilang pag-raid sa ancient ruins na kinaroroonan nitong tumatangis na mangkukulam. Ipinahayag nga rin niya na kabilang sa mga nagtamo ng malubang pinsala sa nagdaang ekspedisyon
etong kanilang team leader na si Nirasha at eto nga raw si Jinyuk ang literal na nagligtas sa kanilang lahat. Kasabay noon ay ang muling panunumbalik sa kanyang isipan ng mga alaala tungkol sa kanyang ginawa kay Jang Yun-suk, pati na rin ang pagpulbos sa kanya nitong si Nona at ang pagligtas nitong si Jinyuk na patuloy lamang na kanyang ikinadidismaya. Inilipat naman ang kwento sa tirahan nitong si Yoyunwa na talagang labis ang saya kasama etong si Lee Tae-min buwat sa napakaraming pabuya na pasimpleng itinabi nitong binata mula sa nagdaang raid na kanilang naisagawa na para lamang di umano sa kanila. Nagdududa naman etong si Yoyunwa sa ikinikilos nitong si Jinyuk sapagkat mukhang nakuha ng araw nito ang pinakamahalaga para sa kanya. Agad naman itong itinanggi ni Jinyuk sapagkat para nga sa kanya ay sapat ng pabuya ang makopya ang skill na Hellfire, gayon din ang Black Tears. Pagkatapos noon ay marahan siyang nagsalita at tinawag etong si Teresa na aniya ay wala na nga raw etong iba pa nilang mga kaibigan kaya't bakit hindi pa siya lumabas sa kanyang kinaroroonan mga master. Kasabay ng pagbuhos ng binata ng tsaa ay ang pagtatanong nito sa kanyang kaibigan kung bakit di pa ito nagpakita kanina dahil alam na nga rin daw ng kanilang mga kaibigan na muli na siyang nakabalik at natanong pa nga kung hanggang saan ang kanyang naaalala. Sinagot naman siya ni Teresa na natatandaan nga daw niya ang lahat, kabilang na ang pagtusta kay Gawain. Ipinahayag nga daw sa kanya ni Archbishop Savannah sa nakaraan na ang kanyang ibang pagkatao ay ang pinagsama-samang emosyon na kanyang kinikimkim. Kaya't ang pagkilos nga daw ni Nona na kayang pumatay ng iba ay nangangahulugan lamang na may parte sa kanyang pagkatao na handang gumawa ng mali. Mas minabuti naman itong si Jinyuk na pahintuin na sa pagsasalita etong dalaga at binigyang diing nararapat lamang sa mga miyembro ng Demonic Association ang ganong kaparusahan. Sapagkat hanggat patuloy nga raw sila sa kanilang ginagawa ay hindi mahihinto ang panganib na maaari nilang maidulot para sa sangkatauhan. Kabilang na dito ang nangyari kay Gawain. Subalit ayon naman sa binata na may isang bagay lamang di umano sa kasalukuyan ang kanyang natitiyak na sa patuloy nilang pag-akyat ng tore ay muli siyang malalagay sa ganong klase ng mga sitwasyon kahit ano nga daw ang kanyang gagawin. Maswerte na nga lamang daw at huminto etong si Nona matapos na kanyang kinumpronta. Ngunit kung mapagpasyan nga daw nito na paslangin ang kanilang mga kaibigan o kaya siya, ay magagawa daw ba nitong si Teresa na pigilan ang kanyang ibang katauhan? Hindi nga daw siya sigurado sa bagay na iyon at isa nga daw itong kahinaan na hindi niya alam kung papaano masusolusyonan. Nauunawaan naman nitong dalaga ang nais na ipabadid sa kanya nitong si Jinyuk at agad na umalis sa nasabing bahay na ipinagtaka naman ni Lee Tae-min. Natanong naman itong si Alice kung talagang kinakailangan ni Jinyuk na sampalin ng masakit na katotohanan etong Saintess sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Saad pa nga niya na malamang nga daw ay mga kataga na may pag-aalala ang nais itong maramdaman mula sa ating pangunahing tauhan. Magkagayon man, sa kabila ng pagluha nitong si Teresa, ay kinakailangan nga daw nitong si Jinyuk na masilayang mas determinado etong dalaga. Sapagkat kahit nga daw isang pusong mamon etong si Teresa, ay hindi ito ang tipo ng individual na agad panghihinaan ng loob. Gayon din, nakatitiyak nga daw siyang babalik ito ng mas malakas pa kaysa sa dati. Samantalang sa ikalawang headquarters nga ng Demonic Association ay masisilayan namang pinag-uusapan ng mga ito ang naging kamatayan nitong si Gawain. Nasayang nga rin daw ang relic na sana'y magagamit sa pagsamon ng High Floor Demon at ang tanging lugar kung saan maaari silang magsagawa ng ritual para sa mga nasabing nilalang ay tuluyan na ring nawasak. Sa pagpupulong ngang ito ay naroroon etong si Melina na nakikinig at literal ngang nabigla noong lumapit sa kanya at nagpakilala etong si Tristan na ngayon ay kapwa nalagyan na ng brand of tribulation sa kanyang pagmumuka na muling ikinabahala ng nasabing babae sapagkat kanyang nauunawaan na ito ay kagagawan muli nitong si Jinyuk mga master. Kasalukuyan namang patuloy na nagpapalakas ng hukbo etong sina Andrea ng ikalimang palapag, gayon din si Yggdrasil ng ika-25 palapag ng tore bilang paghahanda sa hinaharap. Etong ang lalaking subordinate ni Jinyuk ay natanong siya kung hindi nga raw ba siya sasama sa pag-raid na isinasagawa sa ika-15 palapag ng tore. Gayong napakaraming mga bigating guild na ang nagsimulang kumilos patungo dito. Sinagot naman siya nitong binata na magsasayang lamang daw siya ng oras para sa nasabing gawain at hindi rin ganun kainteresante ang mga pabuyang makukuha dito. Kaya't ipapaubayan na lamang niya ang pag-raid sa naturang palapag. Do'y bagya nga rin siyang natutuwa sa bilis ng pace ng kanyang pag-level up at naabot na nga ang ika-100 level habang nasa ika-15 palapag pa lamang. Naigit nga raw batay sa kanyang pag-aanalisa. Naalala nga rin niya ang babala nitong misteryosong caller hinggil sa malaking pagbabagong nagaganap sa mga mas mataas na palapag ng tore.
mayroon na nga daw siyang nakahandang plano para dito. Subalit hindi niya maalis sa kanyang isipan ang pangamba sa posibleng nagbabadyang panganib para sa kanila. Mayroon pa nga daw 86 na araw na natitira na maaari niyang magamit sa kanyang paghahandang isinasagawa bago pa tuluyang maklear ang ika-15 palapag ng tore. Kapwa nga doon ay makikita niyang kasama na etong si Wuliang na masaya siyang binati. Isinaad nga din ito na handa na nga raw ang lahat ng kanyang mga kinakailangan at kanila nang magkasamang tatahakin sa ngayon ang kinaroroonan nito naghihintay na Dark Emperor mga master.